Hello, air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ito yung gabay ninyo para sa araw na to. Hindi ko to nilagyan ng specific date, guys. Sort of timeless. So, kahit kailan nyo po ito makita, no? Walang expiration as long as nakaka-resonate po kayo. And by the way, collective reading lamang po ito. So, pwedeng hindi po mag-resonate sa lahat. Take only what resonates. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at pakibisita na rin po yung aking Facebook page, Instagram, and TikTok. Mag-send lang kayo ng PM guys sa aking FB page kung interesado kayo sa personal readings. Yung lahat ng kailangan yung info nakalagay po sa description below. So, Gemini, Libra, Aquarius. Ano yung main energy mo for today? Six of Pentacles, mukhang something tungkol sa exchange or give and take, no? Tignan pa natin, what will be your challenge for today? Ay, speaking, lumipad yung mga baraha. Ano yung magiging challenge para kay air signs, Gemini, Libra, Aquarius? Wheel of Fortune. So, merong something about karma. Babalik at babalik. Kung ano yung tinapon mo, siya ring babalik sa'yo, no? So, yun yung main energy mo eh. Oh. Ito oh. Karma ito. Ang challenge mo is how to deal itong paparating sa iyong change na dala-dala ni Carmi Martin or ni Wheel of Fortune. Kasi pwedeng may pagbabago ng pagpapalit ng sitwasyon dito. Kumbaga magkakabaliktad. Yung nasa ilalim mapupunta sa ibabaw, yung nasa ibabaw mapupunta sa ilalim, no? Ayun, yun nafe-feel ko. Ito yung challenge para sa iyo. How to face itong pag-switch or turn around ni Wheel of Fortune. So, may element siya ng karma, ha? Nafe-feel ko kasi dito sa Six of Wands mo. Ano ba pinagsasasabi ko, guys? Six of Pentacles. Yan. Oh, may kinalaman sa cause and effect, give and take, no? Carmi Martin. Oh, yan. So, ano na may magiging outcome neto? Oh, Virgo. May Virgo energy. Magkakaroon ka ng reflection, realization with the Hermit card. No, magkakaroon ka ng kaliwanagan dahil dito. No, konektado itong main energy mo. Yung give and take, cause and effect, tsaka itong Wheel of Fortune. How to deal dito sa pagbabago or sa pagbabaliktad ng sitwasyon. No? Magiging outcome sa'yo is ma-enlighten ka. Okay? Mahahanap mo yung mahahanap mo yung kasagutan na hinahanap mo. Ano pa yung mga iba pang energies for air signs, Gemini, Libra, Aquarius. King of Cups, again, parang kay fire signs. So, may makaka-deal kang Cancer, Scorpio, Pisces, no? Dahil dito, alam mo, sa Wheel of Fortune, yung pagbabaliktad ng sitwasyon or yung karma, yung changes na yan, mas magiging ka na, matatanggap mo na siya. Mas matatanggap mo siya ngayon, unlike before na nahihirapan kang tanggapin tong reality or yung masaklap na katotohanan, no? Kung masaklap man yan o masakit. Mas magiging ka na mas magiging matigas ka na rito, mas magiging emotionally matured ka. Yun yung magiging resulta niyan.
kumbaga, kung iniisip mo na hindi ka iniisip mo before you're not a staff at you're not a staff, pero mali yung pag-aakala mo, no? Marirealize mo dito na matibay ka, malakas ka kaysa sa inaakala mo, no? Akala mo hindi mo masusurvive, akala mo hindi mo ma-endure, pero kaya mo pala lagpasan, no? O, yan. Marirealize mo kung gaano ka ka-strong. Meron ding energy na nag-aalinlangan dito or namimili kayo sa dalawang sitwasyon or dalawang tao. Basta meron kayong choices. Ayan. May yung kung pwede lang dalawa yung pipiliin mo, kukunin mo, pero hindi allowed, no? Parang sinasabi, kung pwede, hindi na lang ako mamimili, pero hindi eh. Mukhang kailangan mong mamili eh. So, kailangan mong pag-isipan ng mabuti, kailangan mong mag-decide dito sa situation na to. Hindi pwedeng dalawa. Ayan, kung papipiliin ka daw, isa lang. Whether situation man yan o person. Ano ba tong dalawang choices mo na to? Meron something about security ng family. So, pwedeng yun yung i-consider mo. No? Parang na-feel ko dito is, marirealize mo na mas matimbang pa rin ang family mo at kung ano yung obligations or duties na mo sa family mo compared dito sa isang bagay na pinagpipilian mo at yung pa rin yung pipiliin mo. Mangingibabaw pa rin yung family, no? Itong loved ones mo, sila pa rin yung mangingibabaw, yung pamilya pa rin. Yung obligation pa rin, yung ano ba tawag dito? Obligation tsaka dedikasyon mo pa rin sa family mo, yung pa rin yung mangingibabaw. Pipiliin at pipiliin mo pa rin yung kapakanan ng pamilya mo. Yung ikabubuti pa rin ng pamilya mo. Mas iniisip mo pa rin yung long term. So, tama naman yun. 'Di ba? Ang feeling ko dyan, tama ka naman dyan. Siyempre, dapat iniisip natin yung long term. At lalo na kung may mga pamilya tayo, natural lang na iisipin natin yung para sa kabutihan lagi ng pamilya natin. Diba? Para kung magulang ka, anak ka ba, o ano man role mo dyan sa family, no? Family first. Yun naman eh. Bago munahin yung ibang tao, diba? Family first. So, when it comes to your love life, you have deception. Mukhang may lokohang nagaganap dito ngayon. Nangangamoy. Alam mo yun, nangangamoy lokohan. Meron dyang maloko sa inyo. Hindi kayo nagkakasundo sa values eh. Magkaiba talaga kayo, black and white. Nagka-clash yung ninyo. Yung paniniwala ninyo. No? Pero despite the differences, parang you're still trying to, alam mo yun, maging okay pa rin yung relationship ninyo. Pwedeng yung iba dito, magkaiba ng pinaniniwala ang ayan, Hindi ko na babanggitin, ito. No? Yan? Malaking, kumbaga, magkaibang mundo, magkalayo yung paniniwala, magkaiba. Opposites. Getting to know each other, as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So, pwedeng iba, mas nagkakaigyan na kayo ng person ninyo habang tumatagal. And, yun na nga, siguro ng first months or first years nitong relationship ninyo is hindi mo alam, pero habang tumatagal, nakikita mo na yung mga kalokohan, ayan, may deception. No? So, unti-unting lilitaw sa'yo yan. Gano'n naman yun eh.
Sa una, 'di ba, hindi natin alam pa yung ugali ng kajowaan natin until mapangasawa mo sila. That's when lilitaw yung mga hindi nyo pa nakikita, no? From this person. Ewan ko kung mali ako, pero alam ko ganon. Okay, tingnan pa natin ano bang energy, anong energy or theme na kailangan mo mag-focus on sa ngayon, air signs. Discipline. Oh, ito daw. You should work on discipline. Ibig ba sabihin nito, may mga kailangan kang ayusin sa sarili mo? Like disiplina, no? Ayan, maging matured tayo tanggapin na hindi porke matanda na tayo, hindi na natin kailangan ng discipline, no? Kasi may mga tao talagang ganun yung ma-ego O, yan lang naman, kung meron ka daw dapat bigyan ng focus right now, air signs, Gemini, Libra, Aquarius, whether it is for you or para sa kapamilya mo or for anyone, is about discipline, no? Okay, thanks so much for being here. Don't forget to like, share, subscribe. Take care, and God bless, air signs.